Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayan natin ngayon ay the Word of God became flesh. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa John chapter 1 verse 14. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Teaching number 1. Jesus is the Word who became flesh. Si Jesus, ang salita ay naging tao. Ang salita ay tumutukoy kay Jesus bilang ang pagpapahayag ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 14, sinasabi na ang salita ay nagkatawang tao at tumira sa piling natin. Ang pagiging tao ni Jesus ay simbolo ng kanyang paglapit sa atin upang tayo ay maunawa, upang tayo ay maligtas na. Teaching number 2. Jesus is the love who became an act. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nananatili sa salita lamang, kundi ito ay naging kilos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Ang kanyang pagkilos ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig, at isang pag-ibig na handang ibigay ang lahat para sa kaligtasan natin. Teaching number 3. Jesus is the sinless one who became sin. Ang huling katuroan ay si Jesus ay walang kasalanan na naging kasalanan. Kahit walang kasalanan si Jesus, ninako niya ang bigat ng kasalanan ng sanlibutan upang tayo ay may palayas mula rito. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sinasabi na ginawa siyang kasalanan alang-alang sa atin upang tayo maging matuwid sa harap ng Diyos. Application number 1. Embrace uncomfortable life. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong sumunod sa Kanya kahit ito'y magdulot ng hirap o sakripisyo. Tulad ni Jesus na nagtiis ng hirap, tayo rin ay inaasahang magpakumbaba at yakapin ang mga hamon ng buhay bilang bahagi ng ating pananampalataya. Application number 2. Love God with all your entirety. Magpasalamat. Ang pagmamahal sa Diyos ay nangangahulugang ialay ang buong pagkatao, puso, isipan at kaluluwa. Application number 3. Be grateful to God every day. Sa kabila ng lahat ng sitwasyon, mabuti man o masama, nararapat natin ipagpasalamat ang mga biyaya ng Diyos. Ang pagpapasalamat ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya at pagkilala na Siya ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.